Anong latest po mga kababayan? Eto, Korte Suprema, magdesisyon na? At Senator Bato, may chance pa? Naku po mga kababayan at Junior, iyak na kasinungalingan. Huli na po mga kababayan. Naku po, yan ang ating alamin ngayon. At eto na nga mga kababayan, no? Naku po, may malaking desisyon ang Korte Suprema. Sa Lunes raw po mga kababayan. Naku po, at tila ba'y si Senator Bato sa tono nitong si Chief Justice Lionel mga kababayan ay tila may chance pa po mga kababayan. Nako. Eto, pakinggan natin mga kababayan ha. The point there is, sana the lawyers can look beyond. Sana we can all look beyond it. And let the, maybe the citizenry, they fight it out on the basis of their politics. Pero Yes, ang po. problema kasi sa lawyers ngayon, meron akong politika. I have the skill, I have the stature. So what I do is, I do not read the law as painfully as it should. Medyo kakalimutan ko. Article 59 ng ICC Treaty, Article 89, Article 92. Babasahin ko na the warrant is effective immediately in the Philippines without judicial remedy. Okay? Whether that's right or wrong. You have taken a polemical position. You have not told me how you arrived at that. And some of my good friends are doing that. I know what you want. I share what you want, accountability, etc. Pero somehow, kailangan medyo principled tayo. So, Correct. By the way, Correct, Monday lalabas yung aming decision. And we will be, I think you will see how different our views are. Na hindi sinasabi nila na, yung ponente, hindi ko muna sasabihin. Definitely, hindi na ako. But I have a separate opinion which I hope that you can also take time to read. But I enumerated ano ba yung basis. Okay. But the point there is, we need to educate better. Naku po mga kababayan. Nako, aabangan natin yan. Ngayong Lunes po mga kababayan, no? Naku po, sana naman ay may chance pa talaga si Senator Bato mga kababayan, no? Kasi alam naman natin yung pamahalaan natin ngayon mga kababayan is atat na atat nang mahuli itong si Senator Bato mga kababayan. Di po ba? Di ba si Torre mga kababayan tila'y sasali pa raw? Ang bihira. Talagang full force na po sila mga kababayan, no? Para lang malakip Senator Bato. Kahit na wala pang formal or opisyal talagang desisyon yung Korte Suprema mga kababayan, di ba? Oh, kahit yung TRO, di ba, naunang nagdesisyon yung Korte na hindi inaproba yung TRO mga kababayan. Pero hindi pa yun mga kababayan, ay kulang pa eh, di ba? Ika nga ni Justice Lionel mga kababayan ay naku po, ngayong Lunes magdesisyon na po sila mga kababayan. Kaya ipag-pray natin na mga kababayan, no, na itong si Senator Bato ay naku po, may chance pa po mga kababayan para itong mga kampon ng ating Pangulo ay naku po, papahiya to mga kababayan, no? Di ba? Dahil grabe na yung kasinungalingan nila mga kababayan, di ba? Lalong-lalo na sa ating Pangulong Bongbong mga kababayan, di ba? Ito, pakinggan natin ang kasinungalingan ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ito. Ano po ang reaction niyo sa ICC investigation kay Duterte? Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. We will not cooperate, di ba mga kababayan? Di ba noon niya yan sinasabi mga kababayan, di po ba? Talagang huling-huli mga kababayan, no? Yung pambubudol. So we continue to defend the sovereignty of the Philippines
and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. They are talking about Filipinos. Their alleged crimes are here in the Philippines. The victims are Filipino. Bakit napupunta sa The Hague? Di po ba mga kababayan, bakit na papuntahin sa The Hague? Bakit po ba mahal na Pangulo? Di ba? Mga kababayan, pambihira talaga. Pupunta sa The Hague. We are well within international law when we take the position Ito pa isa, mga of not kababayan, no? recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. One follow-up, sir. So if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. Baka itong nagsasalita na ito mga kababayan ay clone to ng ating Pangulo Di ba? Mga kababayan, di ba? Pambihira. No, hindi natin ipapadala. Pero budo lang pala mga kababayan, di po ba? Grabe. Pambihira talaga mga kababayan, no? Nakuha pa talaga to ng ating Pangulo mga kababayan. Grabe. Tapos mga kababayan, sila President Trump, President Putin, mga kababayan, di ba? Ay naku po, tutugisin yung ICC na yan. Kasama pa yung Pangulo ng China, mga kababayan. Naku po, tapos tayo mga kababayan ay eto, himudpwet tayo sa ICC. Pambihira mga kababayan, no? Naku po, sana naman ay itong ginagawa ng ating pamalaan ngayon na tila may pagpapadala kay Tatay Digong sa The Hague ay, naku po, mapansin talaga ng tatlong presidente na yan na tutugisin yung ICC mga kababayan, no? Di ba? Eto, pakinggan natin si President Trump mga kababayan. At sana na may narinig to mismo ng ating Pangulong Bongbong mga kababayan. Para naman matauhan siya. The United States will provide no support and recognition to the International Criminal Court. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. No authority. The ICC claims near universal jurisdiction over the citizens of every country, violating all principles of justice, fairness, and due process. We will never surrender America's sovereignty to an unelected, unaccountable global bureaucracy. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. Around the world, responsible nations must defend against threats to sovereignty, not just from global governments, but also from other new forms of coercion and domination. Di po ba mga kababayan? Tapos, yung ating mismong Pangulo ay wala na. Yung former president na ipadala na niya po mga kababayan sa The Hague. Diba? Tapos may isa pa mga kababayan. Ngayon si Senator Bato na naman. Pambihira. Tapos meron parang iba mga kababayan. Diba? Expected na yan, Senator Bongo. Yung mga kaalyado ni Tatay Digong noon mga kababayan. Ipapadala rin nila sa The Hague. Bihira. Tapos eto mga kababayan, no? President Trump, talagang protektahan niya yung kanyang country mga kababayan laban dyan sa ICC na yang mga kababayan. Pambihira talaga. Tapos tayo, eto mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan.
Yes po. Bigyan magandang natin araw ng din, General. reaction opinion itong post ni Optic Politics. I-share niya ang pahayag ni Supreme Court Justice Lunen tungkol sa kanino daw tayo magtitiwala, Philippine courts or mga foreigners to decide crimes. Oh, sabi niya, ito ang pahayag ni Justice Lunena. Do you trust the foreigners Mhm. to rule on crimes more than the Supreme Court and our lower court? Wow, ganda, ano? Correct. Mas nagtitiwala ba kayo Mm. sa mga foreigners? Although hindi niya pinangalanan, I believe, ito opinion ko, baka itong ICC. Kasi sila yung nag-issue ng warrant of arrest una kay Tatay Digong Mhm. at na aresto nga ng group effort, nakakulong Correct. na ngayon. Correct. At ito na naman si Senator Bato. Mhm. Kanino kayo mas nagtitiwala Mm. to rule on crimes? ICC or Supreme Court and its lower courts? Yan ang tanong. Siyempre mga kababayan, di ba? Supreme Court, Korte Suprema pa rin mga kababayan, di ba? Pero yung nakakalungkot mga kababayan, yung mismong ating pamahalaan ngayon na inako po, tila ba'y di na naniniwala sa Korte Suprema mga kababayan, no? Di ba? Yung pinili pa nila yung, naku po, tila ba'y alien, ibang lahi mga kababayan na maghahatol sa kapwa nating Pilipino mga kababayan. Di ba? Pambihira. Bakit niya sinabi ito? I am not sure yung background. Baka ito yung dissenting opinion ang tawag ba yan? Kasi nga, Correct. yung decision ng Supreme Court, siyam ang nagsabi, Mhm. 9 justice nagsabi na walang TRO Mhm. sa ICC warrant of arrest. 5 nagsabi na yes, Yes. pwedeng Yeah, i-TRO. Tama. Opinion ko lang ito, baka isa si Justice Lunen Yan. ang doon sa 5 na pabor Correct. na temporary Bigyan ng TRO. restraining order sa Yes. ICC warrant of arrest. Mhm. Kaya nasabi niya ito. I am not sure. Correct, correct. So kayo, mga kaibigan, kanino kayo mas nagtitiwala? ICC o Supreme Court natin? Korte, Kung ako siyempre. ang tatanungin, Supreme Court. Yun. Buhay na buhay ang hustisya sa ating bansa. Correct. Mula Supreme Court hanggang sa pinakamababa na Municipal Trial Court. Hmm. Bakit ko nasabi na buhay na buhay? Kasi naranasan mismo ng kaibigan ko na bago lang sinampahan ng kaso, Mhm. nakaabot sa korte ang kaso, Mhm. at napakabilis. 1 taon lang ang hearing, dinismiss ng korte dahil napakahina ang ebidensya na ipresenta ng prosecution. Kaya personal experience ko ito. Dahil nandun ako sa trial eh. Dahil close na kaibigan ko. Sinaman ko siya. Sinuportahan ko siya. Buhay na buhay. Di po ba mga kababayan? Siyempre, buhay na buhay yung ating Korte Suprema mga kababayan. Di ba? Tila ba'y si Sis Drilon ang naman yung nagsasabing hindi buhay mga kababayan. Di ba? Yung tila ba'y nakipag-debate siya kay Attorney Jimmy Bundok mga kababayan. Talagang in-insist siya na kaya pinadala sina Senator Bato kaya at Tatay Digong dadahig kasi di raw makakahatol yung ating mismong batas dito sa bansang Pilipinas mga kababayan. Ang bihira, di ba? Tapos eto mga kababayan, no, patunay itong mismong si General, yung kaibigan niya, di ba? Ang bihira. Kaya to me, this is a sign of hope.
para kay Senator Bato. Yan, tama yan mga kababayan. Kasi yung main case ni Mhm. Bato, hinihintay pa natin ang desisyon. Ang main case Mhm. na didesisyonan ng Supreme Court is yung bang ICC warrant of arrest na yon is Mhm. enough to be Yan. enforced sa Yan. Pilipinas Correct. or kailangan pang idaan sa ating local courts. Yan. Yun ang hinihintay natin na desisyon. Tama, Eh mga wala kababayan, pang no? desisyon ng Korte Suprema, Mhm. wala na. Ang Philippine government, Mm. atat na. Yan. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Di po ba? Ika nga ni Justice Lunen ay di ba? Sa Monday, may lalabas na silang desisyon mga kababayan. Pero yung ating pamahalaan mga kababayan ay napo po. Ika nga ni General ay atat na po mga kababayan. Pambihira. Kaya naman si Senator Bato, di ba? Diyan sa Senado ay tila ba'y umalis mga kababayan. Dahil wala pang formal or opisyal na warrant para darakpin siya mga kababayan. Di po ba? Tapos yung mga biyarang media ay naku po. Tila ba'y wanted na kaagad si Senator Bato? Pambihira. Nag-order na ng nationwide manhunt operation versus Bato kasi nang dahil lang sa walang TRO sa ICC warrant of arrest, pagkakaintindi nila siguro na pwede nang arestuhin si Bato katulad ng ginawa nila noon kay Tatay Digong. Yun mga kababayan yung sinasabi natin. Di ba? Pag-issue na walang TRO mga kababayan ay naku po. Tila ba'y wanted na nga kaagad si Senator Bato? Di ba? Sabay-sabay yung mga bias media mga kababayan. Pambihira at may iba pang yung party list ata yung ng mga makakaliwa mga kababayan na naglalagay pa ng mga poster ni Senator Bato na wanted. Pambihira kayo. Di pa nga opisyal na nahatulan mga kababayan. Di ba? Yan yung nakakagalit mga kababayan di ba? Walang patas na labanan sa kanila. Ang bihira mga kababayan ano pa ba yung ina-expect natin mga kababayan galing sa kanila, di ba? Ang bihira talaga. So ako, umaasa pa rin ako sa Supreme Court. Tama. Na sana Same tayo. mag-desisyon sila na sasabihin na dapat ang ICC warrant of arrest na yan ay idaan sa local court. Sana ganun ang desisyon. Correct mga kababayan. Umaasa ako sa ganung desisyon. Kailan Same po tayo, General. Umaasa din po ako. Umaasa. Ikaw po ba kabayan? Umaasa ka rin ba? Siyempre mga kababayan, di ba? Umaasa tayo. kung hindi, so be it. Kung magdesisyon ng korte na hindi na kailangang idaan, Nako, I will be very sad, but I will respect the decision of the Supreme Court. pwede mga kababayan. Pero kung sakali man mga kababayan, ngayong Lunes, yan yung desisyon nila. Nako po. Nako mga kababayan, sobrang nakakalungkot talaga pag ganun. Nako, But dahil kung naman sana. may ganitong statement si Justice Lunen, May chance pa. umaasa ako na Yan. meron ding iba pang Supreme Court justices na katulad niya ng pananaw. But depende kasi 15 sila eh. Kanya-kanya yan. Tama. So sana, nagdarasal ako na mayroong 8. At least kung may 8, panalo na si Bato. Magsabi ang Supreme Court na no way, you cannot enforce the ICC warrant of arrest without the local court saying so. No. So depende. Dasal lang kailangan. Tama po, Generals.
Pero yung nakakatakot dito mga kababayan ay naku, baka mamaleta yung ibang judges natin mga kababayan. Di po ba? Pero wag naman sana mga kababayan, no? Kasi alam naman natin na yung kataas-taasang hukuman natin ay tila ba di ganyan mga kababayan, no? Di ba? Pero, may pero kasi mga kababayan ay maleta eh. Bihira. Pero si Justice Lunen po mga kababayan ay panigurado tayong patas yung kanyang desisyon na pagdating sa ganyan mga kababayan. Di ba sinabi niya sa unang video natin mga kababayan na dito siya. Patas mga kababayan. Good luck na lang sa manhunt operation. May nabasa kong post kanina na si General Torre daw nakandang sumama sa manhunt operation laban kay Bato kung uutusan siya ng Pangulong Marcos. Nako po, yan yung sinasabi natin kanina mga kababayan, di ba na si Torre ay tila isasali pa. Ang bihira tila ba eh, di ba? May ano na siya eh, pride sa kanyang sarili mga kababayan, di ba? Dahil siya yung ano eh, nakadakip ni Tatay Digong, ni Pupa. Tapos, siyempre, si Bato ay naku po, tila ba easy lang sa kanya. Kaya dapat raw si Torre ay sasali siya mga kababayan. Di ba? Ang bihira. Ano sa tingin nyo? Will it be a nice move? Kung ang Pangulo is i-recall niya, utusan niya si Torre na sumama, I don't know. Kung ako ang PNP leadership ngayon, mapapahiya ko. Bakit? Si Torre na lang bang magaling? Hindi ba Correct. kaya ni General Nartates Correct. nahuliin si Bato? Correct. So, kaabang-abang po itong mangyari. Saan na ba ngayon si Bato? Nasa loob pa ba siya ng bansa? O katulad ni Lacson noon na umalis na? Kasi sa mga nababasa kong comments ngayon, parang sa Hong Kong daw nagtago si Senator Lacson nung kapanahunan niya. So, good luck sa paghanap nyo kay Senator Bato. And salamat po, Justice Lunen, sa Correct. provoking question nyo ito. Kung ako ang inyong tatanungin, malayong nagtitiwala ko sa Supreme Court natin kumpara sa ICC. Salamat mga kaibigan. Correct mga kababayan, no? So, eto na nga mga kababayan, si Senator Bato ay naku po, may malaking tsansa pa mga kababayan. Diba? Sa Lunes ay malalaman natin yan. Diba? Tapos itong ating pamahalaan ngayon mga kababayan ay naku po, tila ba'y lahat na lang na kumakalaban sa kanila ay naku po, pinakakasuhan na po mga kababayan. Diba? Pambihira, ano na kayang susunod mga kababayan? Baka lahat ng mga nagsasalita o mga vloggers dito mga kababayan ay naku po, baka patatahimikin na rin mga kababayan. Naku po. At syempre isusunod na yan yung kahit ordinaryong mamamayang Pilipino na magsasalita laban sa kanila ay naku po, baka papatahimikin na din po mga kababayan. Pambihira, di ba? Kasi may inirekomenda ngayon si Matibag mga kababayan sa House na yung tila ba'y nagpo-post ng mga kababayan, mga deepfakes, AI na tila ba'y laban sa kanila ay naku po, malalagot raw. Ang bihira pa ganyan mga kababayan, no? Wala na, finish na mga kababayan. Silent martial law na nga po. Pero titiisin natin yan kung sakali man mga kababayan, no? Dahil almost 1 year and a half na lang ay eleksyon na po mga kababayan. Dun tayo babawi sa kanila. Di po ba? Hanggang dito na lang po. Anong latest po mga kababayan? Huwag niyong kalimutang suportahan po. At Diyos po sa inyong lahat.